Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang 15 kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ang pagpupulong sa Jerusalem. May mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang tinuro ni Moises. Hindi ito sinang-ayunan ni Pablo at Bernabe at naging mainit ang pagtatalo nila tungkol dito. Kaya nagkaisa ang mga mananampalataya roon na papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang iba pang mga mananampalataya sa Antioch para makipagkita sa mga apostol at sa mga namumuno sa iglesia tungkol sa bagay na ito. Nabasa nating muli ang pagpipilit ng mga Hudyo na kailangan ng pagtutuli ng mga hindi Hudyo para sa kanilang kaligtasan. Napag-aralan na natin sa mga nakaraang kabanata na hindi na kailangan sumunod sa kautusan ni Moises para sa ating kaligtasan. Sapagkat walang sino man sa atin ang kayang sumunod sa kalahatan ng kautusan ni Moises. Kung ito ang panghahawakan natin, madadapa tayo sa kalaunan. Kapatid, bukod tanging si Jesus ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Siya at siya lamang ang nakasunod sa kabuuan ng kautusan ni Moises. Kaya naman ang paniniwala kay Jesus ang nagbibigay daan sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tandaan natin na walang ibang paraan para sa kaligtasan ng tao kundi sa ating paniniwala kay Jesus. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ano ang ginagawa natin kapag may ibang paniniwala ang mga tao tulad ng nagtutunggaling paniniwala ukol sa pagtutuli? Paano natin inaayos ang mga di pagkakaunawaan? Kapatid, nasa salita ng Diyos ang kasagutan. Ibinigay ito sa atin para maging gabay at nang malaman nating lahat kung ano ang tamang paniwalaan. Huwag tayong umasa sa mga iginigiit ng ibang tao na wala namang basehan sa Biblia. Matuto tayong kumilatis kung ang sinasabi ng iba ay totoong nakasaad sa salita ng Diyos. Basahin natin. Kaya pinapunta ng iglesia sina Pablo. At nang dumaan sila sa Phoenicia at sa Samaria, ibinalita nila sa mga kapatid na may mga hindi Hudyo na sumampalataya kay Kristo. Nang marinig nila ito, tuwang-tuwa sila. Pagdating ni Pablo sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia, ng mga apostol, at ng mga namumuno sa iglesia. Ibinalita nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Pero tumayo ang ilang mananampalatayang membro ng grupo ng mga Pariseo at nagsabi, kailangang tuliin ang mga hindi Hudyo at utusang sumunod sa kautusan ni Moises. Pinapunta sina Bernabe at Pablo sa Jerusalem upang magkaroon ng linaw ang iginigiit ng mga Hudyo sa Antioch. At pagdating naman nila sa Jerusalem, ang pagtutuli ay iginiit muli ng mga Pariseo doon. Madalas, kapag ako ay nakakakita ng gawang di ko maintindihan, iniisip ko palagi kung saan kaya sila nanggagaling. Bakit kaya nila iginigiit ang pagtutuli, gayong di naman ganon ang turo ni Jesus? Ni minsan ay di sinabi ni Jesus na kailangang magpatuli ang mga hindi Hudyo.
Maaaring sila ay gumagawa ng hidwaan at nanggugulo lamang. Maraming ganito sa mundo natin ngayon. Mga taong kokontra dahil gusto lamang nilang mangontra. Maaaring ito ang kanilang pinaniniwalaang tama dahil ito ang kanilang kinalakihan at hindi na mabago ang kanilang paniniwala dahil sila ay sadyang makitid ang pag-iisip. Maaari din naman na natatakot sila dahil kapag di na sinunod ang kanilang mga turo, mawawala na sila ng kapangyarihan. Di tayo makakasiguro kung ano nga ang nasa puso ng mga taong ganito. Ngunit ang kanilang ginagawa ay talaga namang nakapagtataka lamang. Sa aking buhay Kristiyano ngayon, nakikita ko ang aking sarili sa katauhan nila. Minsan kasi gusto ko lang talagang mangontra. Minsan, salungat ang naririnig ko sa nalalaman ko. Kaya naman natututunan kong kilatisin talaga ang dahilan sa aking mga paniniwala at mga ginagawa. At kung gagamitin kong batayan ang salita ng Diyos, makikita ko kung saan ako nagkamali. Ganito ang daang ating tinatahak. Sa ating isip, tama lagi ang ating ginagawa. Napakaraming nagtuturo kaliwat kanan, ngunit kailangan nating siguruhin na tama ang ating naririnig. Kapatid, binigyan tayo ng pamantayan at gabay sa salita ng Diyos. Basahin at pag-aralan natin ito para di tayo malinlang. Siguraduhin natin na tayo ay manatili sa tamang pagtuturo at tamang pamumuhay. Basahin natin. Kaya nagpulong ang mga apostol at ang mga namumuno sa iglesia para pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, alam ninyo na pinili ako ng Diyos noong una mula sa inyo para ituro ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Nang sa gayoy makarinig din sila at sumampalataya. Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng bawat tao at ipinakita niya na tinatanggap din niya ang mga hindi Hudyo. Dahil binigyan din sila ng banal na espiritu katulad ng ginawa niya sa atin noon. Sa paningin ng Diyos, tayong mga Hudyo at silang mga hindi Hudyo ay pare-pareho lang. Dahil nilinis din niya ang kanilang puso nang sumampalataya sila. Ngayon, bakit nyo sinusubukan ng Diyos? Bakit nyo pinipilit ang mga hindi Hudyong tagasunod ni Jesus na sumunod sa mga kautusan na kahit ang ating mga ninuno at tayo mismo ay hindi makasunod? Naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. At ganito rin naman sa mga hindi Hudyo. Sa mundo natin ngayon, kapag may mga di mapagkasunduan, lagi tayong lumalapit sa mas mataas na otoridad. Lumalapit tayo sa mga taong alam nating may mas malalim na pangunawa at ating pinagkakatiwalaan. At sa pagiging Kristiyano noong mga panahon na yon, walang ibang mas hihigit pang mapagtatanungan kundi sa mga apostol ni Jesus. At dito, si Pedro na punong apostol ang kanilang tinanong. Ipinaliliwanag ni Pedro na ang kaligtasan sa pamamagitan ng magandang balita na ipinamahagi sa mga hindi Hudyo ay di nangangailangang magpatuli sa kanilang paniniwala. Dito ay ipinaliliwanag ni Pedro
na hindi kailangang sumunod sa mga kautusan ni Moises ang mga hindi Hudyo para sa kanilang kaligtasan. Basahin natin. Nang marinig nila yon, tumahimik silang lahat. At pinakinggan nila ang salaysay ni Bernabe at Pablo tungkol sa mga himala at kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan nila. Pagkatapos nilang magsalita, sinabi ni Santiago, "Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ikinwento sa atin ni Simon Pedro ang unang pagtawag ng Diyos sa mga hindi Hudyo, para may mga tao ring mula sa kanila na maging kanya. Ito'y ayon din sa mga isinulat ng mga propeta noon dahil sinasabi sa kasulatan, pagkatapos nito, babalik ako at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak. Ibabangon ko itong muli mula sa pagkaguho para hanapin ako ng ibang tao, ang lahat ng hindi Hudyo na aking tinawag na maging akin. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito, at matagal ko na itong ipinahayag." May dalawang bagay na tinutukoy dito na kailangan nating bigyang diin. Una, pinaalalahanan tayo ni Santiago ukol sa pangitain ni Pedro sa pagkaing malinis at marumi, na nagturo sa kanyang huwag ituring na marumi ang ginawang malinis ng Diyos. Di lang ito nagpapatukoy sa pagkain, ngunit nagpapatukoy din sa mga hindi Hudyo. Pangalawa, nagpapatukoy din ang mga salita ni Santiago na nagpapatukoy na itinakda ng Diyos Ama na tawagin din ang mga hindi Hudyo. Mapapansin natin na sa naging desisyon ni Pedro ukol sa pagtutuli, lahat ng tagasunod ay tinanggap ang sinabi niya. Sa mga panahon ngayon, hindi na ganito ang mga nangyayari tuwing mayroong mga pagtatalo. Maaaring di na tayo ngayon makakita ng isang taong makagagawa ng desisyon na susundin ng lahat. O di kaya ay di paniniwalaan ang taong gumagawa ng desisyon. Kung titingnan natin, marami na ring mga denominasyon ang Kristyanismo at iba-iba ang kanilang mga pinuno. Huwag tayong magpadala sa kung ano ang pinaniniwalaan ng karamihan o sa husay ng pananalita at pangungumbinsi ng mga tao. Sa huli, kailangan natin ng tamang pangunawa at pag-intindi sa salita ng Diyos. Ito ang tamang gabay sa ating buhay Kristiyano ngayon. Basahin natin. Sinabi pa ni Santiago, "Kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ang mga hindi Hudyo na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan dahil ito'y tinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na imoralidad at huwag kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo." Ito ang mga utos ni Moises na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila. Dahil mula pa noon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na ng mga Hudyo sa kanilang sambahan tuwing araw ng pamamahinga. At itinuro nila ito sa bawat bayan. Para sa ating mga hindi Hudyo, ang pamumuhay ng isang mananampalataya ay kailangan pag-usapan, sapagkat may mga pamumuhay tayo na di ayon sa kautusan ni Jesus. Kaya naman ito ang napagkasunduan ng mga tagasunod na sulatan ang mga mananampalataya na hindi Hudyo
nang sa ganun ay magkaroon sila ng tamang gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kasalukuyan, lahat ng mga bagay na ito ay mababasa natin sa salita ng Diyos. Ngunit sa panahon na yon, tandaan natin na wala silang bagong tipan. At dahil di naman sila Hudyo, malamang ay wala rin sila ng lumang tipan. Paano nila makikilala ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus para sa kaligtasan nila? Ang kakulangan sa kaalamang ito ang ginamit ng mga Hudyo para ipilit ang pagtutuli sa mga hindi Hudyo. Basahin natin ang sulat para sa mga hindi Hudyo. Nagkasundo ang mga apostol, ang mga namumuno sa iglesia at ang lahat ng mga mananampalataya. Napipili sila ng mga lalaki mula sa kanilang grupo na ipapadala sa Antioch, kasama nina Pablo at Bernabe. Ang napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ang mga taong ito ay iginagalang na mga mananampalataya at sila ang magdadala ng sulat na ito. Mula sa mga apostol at mga namumuno sa iglesia. Mahal naming mga kapatid na hindi Hudyo, riyan sa Antioch, Syria at Cilicia. Nabalitaan namin na may mga taong mula rito sa amin na pumunta riyan at nilito ang inyong kaisipan dahil sa kanilang itinuro. Hindi namin sila inutusan na pumunta riyan at magturo ng ganoon. Kaya nang marinig namin ito, napagkaisahan naming pumili ng mga tao na ipapadala namin sa inyo para sabihin ang mga bagay na aming napagkasunduan. Kasama nila sina Bernabe at Pablo na minamahal nating mga kapatid. Sina Bernabe at Pablo ay naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sasabihin din ni Judas at Silas na aming ipinadala sa inyo ang tungkol sa mga nilalaman ng sulat na ito. Nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. Huwag kayong kakain ng mga pagkaing inahandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. At iwasan ninyo ang sexual na imoralidad. Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito. Hanggang dito na lang. Napakahalagang makita natin na ang maling pag-intindi at maling pagtuturo ay magliligaw sa mga bagong mananampalataya. Ito ay isang responsibilidad natin bilang isang tagasunod. Naturuan at gabayan ang ating mga kapwa mananampalataya sa totoong itinuturo ni Jesus. Kahit na humarap tayo sa mga pagsubok, kahit na tumanggap tayo ng mga batikos, kahit na tayo ang nagiging dahilan ng mga hidwaan. Maging tapat tayong magsilbi at ipamalita ang tamang pagtuturo at tamang pamamahagi ng magandang balita. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, napakahalaga ng pagtuturo ng tamang doktrina. Maraming maling pagtuturo at pagkakaintindi ang kumakalat sa mundo natin ngayon. Marami ang mga taong naghahanap ng paraan para bigyan katwiran ang maling pamumuhay, kahit na salungat ito sa pinag-uutos ng Diyos. Totoong ang Diyos ay pag-ibig at pagmamahal, ngunit ang Diyos din ay banal, at hindi maaaring walang kabayaran ang mga kasalanan.
Huwag tayong maniwala sa mga nagtuturo na walang impyerno at lahat ng tao ay mapapatawad kalaunan. Iisa lang ang daan sa kaligtasan, ang paniniwala natin kay Hesukristo, na siyang namatay sa krus para pagbayaran ang ating mga kasalanan. Totoong Diyos ang nagbigay ng kautusan ni Moises, ngunit walang sino man ang kayang sumunod sa kalahatan nito. Bukod tanging si Jesus lamang ang nabuhay na walang kasalanan. At ang kamatayang parusa sa paglabag sa kautusan ni Moises ang siyang pinagbayaran ni Jesus para sa ating kaligtasan. Ngunit binuhay siyang muli ng Diyos Ama, at kung sino ang maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Totoong Diyos ang nagsabi na ipatuli ni Abraham ang kanyang sarili at ang kanyang mga lahi bilang tanda ng mga pangako ng Diyos sa kanya. Ngunit tayong mga hindi Hudyo ay hindi kailangang magpatuli bago makamit ang kaligtasang iniaalay ni Jesus. Di natin kailangang sumunod sa mga tradisyon ng mga Hudyo para maniwala kay Jesus. Si Jesus ang ating paniwalaan. Si Jesus ang ating sundin. Talikuran ang sarili at makasalanang pamumuhay, dalhin ang ating sariling krus araw-araw at sumunod sa Kanya. Basahin natin. At umalis nga ang mga taong ipinadala nila. Pagdating nila sa Antioch, tinipon nila ang lahat ng mga mananampalataya at ibinigay nila agad ang sulat. Tuwang-tuwa sila nang mabasa ang nilalaman ng sulat na nakapagpasigla sa kanila. Sina Judas at Silas ay mga propeta rin, at marami ang kanilang itinuro sa mga kapatid para palakasin ang kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili roon, bumalik sila sa Jerusalem sa mga nagpadala sa kanila. Pero bago sila umalis, ipinanalangin muna sila ng mga kapatid na maging maayos ang kanilang paglalakbay. Pero nagpasya si Silas na magpaiwan doon. Nanatili sina Pablo at Bernabe ng ilang araw sa Antioch. Marami silang kasamang nagtuturo at nangangaral ng salita ng Panginoon. Sa mga panahon noon, ang pagsusulat at pagpapadala ng mga tao ang bukod tanging paraan para makipag-usap sa mga tao sa ibang lugar. Kaya naman ganito ang ginawa ng mga tagasunod sa Jerusalem. Pinadala nila si Judas at Silas para magturo sa mga mananampalataya. Maaari nating tanungin kung bakit kailangan palakasin ang loob ng mga mananampalataya. Kapatid, kailangan nating tandaan na ang buhay Kristiyano ngayon ay isang mahirap na tahakin. Sa bawat araw ng ating buhay, haharapin natin ang mga bagay kung saan mamimili tayo kung susundin natin ang mga utos ni Jesus, kung ang ating gagawin ay tama o mali. Ang ganitong pagsubok ay paulit-ulit nating pagdadaanan sa ating pagsunod kay Jesus. Kapatid, alam kong hindi ko matatanggal ang lahat ng kasalanan sa aking buhay. Alam kong lahat ng tao ay marupok at walang nabuhay na tao na di nagkasala maliban kay Jesus. Ano naman ang aking ginagawa kapag ako ay nadadapa? Aminin sa Diyos na ako ay nagkasala, magsisi at talikuran ang aking kasalanan.
Kung di ko man maiwasan ang magkasala, dapat kong makita na ang aking pagkakasala ay paunti ng paunti. Papaano kong masasabi na ako ay naniniwala kung ako ay patuloy na namumuhay sa kasalanan ng walang pakundangan at walang pagsisisi? Basahin natin. Naghiwalay sina Pablo at Bernabe. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, "Bumalik tayo sa lahat ng bayan na pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at dalawin natin ang ating mga kapatid para malaman natin ang kalagayan nila." Sumang-ayon si Bernabe, pero gusto niyang isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Pero ayaw pumayag ni Pablo dahil nung unang nakasama nila si Marcos, iniwan sila nito nung nasa Pamphylia sila. Matindi ang kanilang pagtatalo, kaya naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at pumunta sila sa Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas. Bago sila umalis, ipinanalangin sila ng mga kapatid na tulungan sila ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. Pumunta sina Pablo sa Syria at sa Cilicia at pinatatag nila ang mga iglesia roon. Makikita natin dito na kahit sa pagitan ng mga tagasunod ay nagkakaroon din ng pagtatalo. Di nagkasundo sina Pablo at Bernabe kung sino ang isasama sa pagbabalik nila sa mga pinagtayuan nila ng iglesia. At ano naman ang kinalabasan ng kanilang pagtatalo? Naghiwalay sila dahil hindi sila nakapagkompromiso. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, karaniwang nangyayari ang di pag-uunawaan sa pagitan ng mga tagasunod. Paano ba natin ito naaayos? Kapag tayo ay nasa tama, ipinaglalaban ba natin ang ating paniniwala? Kapag tayo naman ay nasa mali, inaamin ba natin at nagpapakita ng pagpapakumbaba? Paano naman kung alam nating tama tayo, ngunit di natin makumbinsi ang ating kapatid kay Jesus? Paano naman kung tayo ang ayaw tumanggap na tayo ang nagkamali? Kapatid, ang pagsubok na ito ay pagdadaanan natin araw-araw. Ang itinuro sa atin ni Jesus ay magsilbi, magparaya, umunawa, magpatawad. Sa lahat ng sitwasyon, sa pagitan ng mga naniniwala at di naniniwala, ito ang ating dapat tandaan. Katulad ni Jesus, kung sino ang nagmamahal sa kapwa, siya ang nagpaparaya. Siya ang nagsisilbi. Siya ang umuunawa at siya ang nagpapatawad. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 15 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.